Sino ang mas maganda ang kalagayan, mga Europeo o mga Amerikano? Alamin natin, unang round, at tungkol ito lahat sa pera. Mas marami kang mabibili sa 100 sa Poland kaysa sa United States, kaya hindi sapat ang sahod lang para malaman ang antas ng pamumuhay. Gamit ang purchasing power parity. Tinitingnan ng mga ekonomista kung gaano karami ang mabibili ng kita ng tao depende sa bansa. Halimbawa, ang karaniwang sahod sa Britanya ay humigit kumulang 3,900 kada buwan, pero kapag inangkop mo ito sa presyo, ang 3,200 na halaga ay lumalabas na mas malapit sa 3,200. Sa Alemanya, ang karaniwang sahod ay nasa 5,700, pero sa purchasing power parity, bumababa ito sa mga 3,700. May ilang bansa sa Europa, tulad ng Switzerland, na maganda ang kalagayan, umaabot sa 6,500 kada buwan ayon sa purchasing power parity. May mga bansa gaya ng Gresya na ang karaniwang sahod kada buwan ay 1,200 lang. Pero kapag isinama mo na ang mas mababang presyo, lalabas na mas malapit sa 2,300 ang purchasing power parity na halaga. Sa pera, iba-iba ang kalagayan sa Europa. Sa United States, iba-iba ang sahod kada estado, pero ayon sa Bureau of Labor Statistics, ang karaniwang sahod ng Amerikano ay halos $1,300 linggo o $5,200 buwan. Kapag inadjust sa purchasing power, nagiging 6,700 kada buwan ito. Ibig bang sabihin nito, mayaman na ang mga Amerikano? Malalaman natin yan sa dulo ng round, pero tingnan muna natin ang pwesto nila sa money pyramid. Ang United States ay tahanan ng napakaraming mayayaman. Mga 22 milyong milyonaryo o mga 8.5% ng populasyon at higit sa 900 bilyonaryo rin sa parehong panahon. Mayroong 10 milyong Amerikano na ang isang araw na pagkain sa Red Lobster ay parang hari na ang kanilang pamumuhay. Ang United Kingdom ay may 3 milyong milyonaryo, 5.8% ng populasyon at 55 bilyonaryo. Mas maraming bilyonaryo lang ang Alemanya, Rusya at Italia sa Europa. Mataas din ang ranggo ng Pransya, Netherlands, Espanya at Switzerland sa listahan ng mga bansang maraming mayaman. Kung nakatira ka sa Baltimore o Birmingham, hindi talaga nakakatulong sa buhay mo ang mga bilyonaryo. Hindi lang sahod ang mahalaga, kundi kung ano ang natitira pag nabayaran na lahat ng bayarin. Sa buong European Union, humigit kumulang 20 hanggang 21% ng mga tao ang itinuturing na nanganganib na maghirap. At ang antas ng kahirapan sa United Kingdom ay halos kapareho ng average sa European Union, mga 20 hanggang 21%. Sa kabilang panig ng dagat, ang opisyal na antas ng kahirapan sa United States ay mas mababa, nasa mga 11% lang. Iba ang karanasan ng mahihirap sa Ukraine kumpara sa California at walang iisang datos para rito sa European Union. Sa kanluran at hilagang Europa, ang isang karaniwang sambahayan ay maaaring may natitirang 200 hanggang 600 kada buwan kapag nabayaran na ang mga pangunahing pangangailangan. Sa Timog at Silangang Europa, madalas itong nasa 60 hanggang 300. Sa United Kingdom, ang typical na pamilya ay may 700 kada buwan na discretionary income. Pero marami ang may 120 o mas mababa na sapat lang pampalibang. Huwag mo nang intindihin. Isa sa 6 na matatanda sa United Kingdom na 16 pataas ay walang kahit kaunting ipon. Ayon sa datos ng European Union, 40% ng tao ay hindi makapag-ipon kada buwan. Ayon sa pag-aaral ng bangko, 61% ng adult sa United States ay nabubuhay mula sweldo hanggang sweldo noong Hulyo 2025. Batay sa survey, 1 sa 4 na Amerikano ay walang ipon para sa emergency. Simula dekada 1970, hindi na tumaas ang sahod sa Europa at United States, pero malaki ang itinaas ng presyo ng pabahay, kalusugan at edukasyon. Karaniwang nakakatipid ng 13 to 15% ng sahod ang mga mamamayan ng European Union, habang 4-5% lang sa United States. Pinagsama, nakuha ng Amerika ang puntos. 1-0 para sa United States of America, round 2. Balanse ng trabaho at buhay. Sa karaniwan, ang mga tao sa European Union at United Kingdom ay nagtatrabaho ng mga 3-6 na oras kada linggo. Ang Greece ay nasa mataas na bahagi na humigit kumulang 40 oras, habang ang Netherlands ay nasa mababang bahagi ng mga 32 oras. Karaniwang nagtatrabaho ang mga Amerikano ng 41 to 42 oras kada linggo, mga 8-4 na oras bawat araw. Sa United States, hindi obligadong magbigay ng bayad na bakasyon ang batas. Depende ito sa employer. Ang mga pribadong manggagawa ay kadalasang may 10 hanggang 14 na bayad na bakasyon taon-taon kahit 20 taon na sa kumpanya. Kadalasan, umaabot lang sa 20 araw
Hindi rin gumaganda ang sick leave. Kadalasan, 10 to 11 araw lang ang sick leave ng mga manggagawa sa United States at bihirang madagdagan ito sa kanilang karera. Sa batas, obligadong bigyan ng European Union ang mga manggagawa ng minimum 20 bayad na bakasyon pero kadalasan umaabot ito ng 25-30 araw. Tinitiyak ng United Kingdom ang 28 bayad na araw ng pahinga na maaaring isama ang mga pampublikong holiday, ngunit iyon ang legal na minimum kapag isinama mo na ang mga pampublikong holiday. Karamihan sa manggagawa sa Europa ay may 30 higit bayad na araw ng pahinga bawat taon, habang sa United States walang batas para dito, kaya ang iba ay may 11 lang na bayad na araw ng pahinga. Magkakaiba ang bakasyon at sick leave sa European Union kada bansa, pero mas maraming proteksyon ang mga tao sa pangkalahatan. Kaya pagdating sa work-life balance, may puntos ang Europa. Tabla na, isa-isa na ang score. Sa round 3, titingnan natin ang gastos sa kalusugan at aminin na natin, siguro alam na natin kung saan ito papunta. 500,600 at 50,000 Amerikano kada taon ang nagsasampa ng bankruptcy dahil sa gastusing medikal. 66% ng bankruptcy sa United States ay dahil sa medikal, 8% sa United Kingdom, pero sa karamihan ng Europa, halos wala nito. At pagdating sa mga reseta ng gamot, madalas tinutukoy ang United States bilang pinakamedikadong lugar sa mundo. Ito rin ang may pinakamahal na mga gamot. Mas marami ang umiinom ng antidepressants doon kaysa ibang bansa. Talagang medication nation. Isa pang nagpapalala ng kalusugan sa United States ay labis na katabaan. Humigit kumulang 40% ng mga adulto ay obese. Mas mataas ito kumpara sa halos kahit saan sa Europa, kung saan ang karaniwang obesity rate ay 17 hanggang 18%. Ang labis na katabaan ay hindi lang dahil sa sobrang pagkain. Konektado rin ito sa kahirapan, maling nutrisyon, stress, trauma, at depresyon. Ang Georgia, Romania at Hungary ang may pinakamaraming obese sa Europa, pero ayon sa Organization for Economic Cooperation and Development data ng British Broadcasting Corporation, ang mga Briton ang pinakamataba. Bakit kaya? Parehong Briton at Amerikano ang kumakain ng pinakamaraming ultra-processed food. 58% sa United States at 57% sa United Kingdom na malaking bahagi ng pagkain ng mahihirap. Itinuturing ng siyentipiko na negatibo itong aspeto ng makabagong buhay. Sa European Union, ang average ay 27 at mas marami ring access sa masustansyang lutong pagkain. Mabilis nakuha ng Europa ang puntos, 2 pon. Ngayon, round 4 na at usapan ay pabahay. Pangarap ng mga millennial at Gen Z. Mahal ang ilang lungsod sa Europa tulad ng London, Paris at Barcelona, pero mas mura sa ibang bahagi. Sa United States, ganito rin, pero mas malaki kadalasan ang espasyo na nakukuha mo. Ang 2 kwartong apartment sa San Francisco ay umaabot ng 3,600 kada buwan na talagang mahal. Kung 19 kada oras ang sahod mo, mahirap makuha ang apartment sa London na aabot ng 2,300, lalo na't minimum wage lang sa United Kingdom ay 16 kada oras. Kadalasan, mas maluwag ang tirahan ng mga batang Amerikano kaysa sa mga taga-Europa. Sa karaniwan, ang mga bahay sa United States ay halos doble ang laki kumpara sa mga bahay sa Britanya. At mas malaki rin kumpara sa karamihan ng mga bahay sa Europa. Ang dagdag na espasyong ito ay tunay na nagbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay. Kahit hindi maganda ang sahod gastos sa pabahay sa United States, mas marami ka pa ring nakukuha sa pera mo kaysa sa kanlurang Europa. Gayon din, ang mga affordability index na naghahambing ng presyo ng pabahay sa lokal na sahod ay nagpapakita na mas mataas ang 2 dosenang lungsod sa Europa kumpara sa karamihan ng mga lungsod sa United States. Moskva, Istanbul, London, Atenas, Lisboa, Split, Praha. Kayo ang tinitingnan namin at marami pang iba. Ang round na ito ay napunta sa Team United States of America, tabla na 2-2. Round 5, transportasyon. 41% ng Amerikano naglalakad para maglibang, pero 16% lang papuntang trabaho. Bakit kaya? Sa maraming bahagi ng bansa, walang maayos na alternatibo sa pagmamaneho. Sa Europa naman, may magagandang pampublikong transportasyon. Karaniwang biyahe papuntang trabaho ay 25 minuto sa European Union at 27-28 minuto sa United States. Sa United States, madalas kotse ang gamit. Sa European Union naman ay pampublikong transportasyon. Mas mura ang magmaneho ng kotse sa United States kaysa sa ibang mayayamang bansa. Ipinapakita ng mga pag-aaral na karaniwang gumagastos ang mga Amerikano ng humigit kumulang 55% ng isang taong sahod para bumili at magpatakbo ng kotse, kumpara sa mga taga-United Kingdom na umaabot sa 8%. Pumapangalawa lang sa Finland,
Malapit din ang France at Netherlands dahil karamihan ay nagmamaneho sa gastos sa transportasyon, kapareho ito ng United States. 3-2 Amerika sa round 6, puro talino at edukasyon ang tema. Sa United States, ang gastos sa in-state public university ay nasa 30,000-31,000 habang umaabot ng 49,000 para sa out-of-state public university. Kung gusto mong makisalamuha sa mga Mark Zuckerberg ng mundo sa isang pribadong universidad, aabot ito ng 63,000. Kasama na ang tuition, tirahan, pagkain at libro. Ganyan kalaki ang gastos na inuutang ng mga estudyante, kaya nasa 3,000 at 1,000 ang karaniwang utang ng graduate. Tingnan naman natin ang sitwasyon sa Europa. Nagkakaiba-iba ang gastos depende sa bansang papasukan. Sa 4 na taon, maaaring gumastos ng 35,000 hanggang 110,000 sa buong European Union. Sa Inglaterra, aabot sa 50,000 ang gastos sa 4 na taon at karaniwang utang ng estudyante sa United Kingdom ay nasa 55,000. Kahit libre ang matrikula sa Sweden, pwede pa ring umutang ng 20,000 ang mga estudyante. Magkakaiba sa Europa, kaya pagdating sa gastos sa edukasyon, tabla lang. Pareho pa rin ang score, 3-2 pa rin ang lamang ng Amerika. Sinasabi na ang kabataan ang kinabukasan, pero ano ang lagay ng fertility at pamilya? Alamin sa round 7. Sa European Union, ang average birth rate ay 1.38 bata kada babae, mas mababa sa replacement level. Noong 2023, pinakamataas ang Bulgaria sa rate na 1.8 kasunod ang Pransya at Hungaria. Pinakamababa naman ang Malta, Espanya at Lithuania. Pareho lang ang kwento sa United States of America, pero ang 1.6 na anak bawat babae ay mas mataas kaysa sa Europa. Magkano kaya ang gastos sa pagpapalaki ng anak? Ang pagpapalaki ng bata sa United States mula pagsilang hanggang 18 ay nagkakahalaga ng 300,000-400,000. Malayo ang pagpapalaki ng bata sa mahirap na rural Ukraine kumpara sa English boarding school, pero gamitin natin ang average. Ang pagpapalaki ng bata hanggang 18 anyos ay maaaring gumastos ng 200 at 50,000 hanggang 500,000 sa Europa. Kung mahirap ka o mababa kita, mas mahaba ang maternity at paternity leave, mas maraming subsidized childcare at safety nets sa Europa. Malalakas ang argumento ng magkabilang panig kaya tabla ang laban. 3-2 pa rin ang score, Team United States of America pa rin ang lamang. Makakabawi kaya ang Europa? Sa round 8 umiigting ang tensyon. Mabilis ang round ito tungkol sa alak at substance abuse. 1. Ang deaths of despair ang pangunahing dahilan ng maagang pagkamatay at ikalimang nangungunang sanhi ng kamatayan sa United States. Noong 2022, mahigit 200,000 Amerikano ang namatay dahil sa labis na droga, alak o pagpapakamatay. Simula 1,900, 79, mahigit 1,000,000 Amerikano na ang namatay sa ganitong paraan. Mas marami pa kaysa sa lahat ng namatay sa mga digmaan ng United States noong ika-20 siglo. Noong 2013, karamihan ng namamatay ay mga puting Amerikano na nasa gitnang edad at hindi nakatapos ng kolehiyo. Pero nang dumami ang fentanyl, naapektuhan din ng husto ang mga lalaking itim. Namatay rin ang kababaihan at kabataan sa deaths of despair. Pero mas marami ang kalalakihan, lalo na sa mga pagkamatay kaugnay ng alak. Mataas ang ranggo ng Dinamarca, Finlandia, Slovenia at Alemanya. Mas mataas ang bilang sa Europa kaysa United States, kaya panalo ang Europa at tabla na tayo sa 3-3. Ngayong alam na natin paano namamatay ang tao. Ano naman ang inaasahang haba ng buhay? Alamin sa round 9. Karaniwang mas hindi maganda ang kalusugan ng mga Amerikano kaysa sa ibang mayayamang bansa, kahit mas mataas ang gastos nila sa healthcare. Sa United States, ang life expectancy ay 78.4 na taon, 75.8 para sa lalaki, 81.1 para sa babae. Ang agwat ng inaasahang haba ng buhay ng pinakamayaman at pinakamahirap ay 74 taon. Sa European Union, ang average na haba ng buhay ay 81.7 taon. Ang Bulgaria ay may life expectancy na 75.9 na taon, pero mas mababa pa rin ang United States kaysa karamihan sa Europa. Isinaalang-alang din ng mga eksperto ang pagkaligtas sa kapanganakan sa pagtukoy ng kalidad ng buhay. Noong 2023, mayroong 33 hanggang 34 na namamatay sa bawat 1,000 na buhay na ipinanganak sa European Union. Sa United Kingdom ito ay 39 hanggang 40 sa bawat 1,000, pero mas malala sa United States, umabot ito ng 561 sa bawat 1,000. Laging nag-iiba ang datos ng krimen, kaya ikumpara na lang natin ang pinakamatitinding kaso.
Madalas lumalabas ang United Kingdom sa pinakamasamang bahagi ng mga ranggo sa Europa, kung saan ang mga lungsod tulad ng Birmingham, Manchester, London at Bradford ay palaging binabanggit na may pinakamataas na antas ng krimen sa kontinente. Maliban sa Marseille, Pransya at Naples, Italia, kakaunti lang ang masasabing kapantay nila sa kanlurang Europa. Kaya ikumpara natin ang United Kingdom at United States. Ang antas ng pagpatay ay mga 6 sa bawat 100,000 sa United States, kumpara sa pangkalahatang antas ng Europa na humigit kumulang 2 sa bawat 100,000. Tanging Russia lang ang malapit, kaya nakakakuha ng puntos ang Europa at lumalawak ang lamang sa 4 laban sa 3. Sa The Infographics Show, hindi lang puro negatibo, kaya magdagdag tayo ng bonus round, kaligayahan at kalidad ng buhay. Ayon sa World Happiness Index, ang Finland, isa sa mga bansa na may pinakamataas na antas ng kamatayan at kawalan ng pag-asa sa Europa, ang pinakamasaya. Mukhang mahirap talaga ang madidilim na taglamig doon. Ang Denmark, Iceland, Sweden at Netherlands ay kasunod lang, habang ang United Kingdom at United States ay halos magkatabla. Sa ika-23 at ika-24 na pwesto, 10 bansa sa Europa ang mas mataas ang nakuha. Ayon sa Quality of Life Index, ika-22 ang United States at 17 bansa sa Europa ang mas mataas ang ranggo. Tingnan din natin kung paano iniuulat ng tao ang kasiyahan nila, dahil hindi lahat ng estadistika ay nagpapakita ng tunay nilang nararamdaman. Bagaman mas malungkot ang pananaw sa ibang bansa, mahalaga pa rin ang mga survey, kung saan 10 ang pinakamataas na score sa malaking survey noong 2024, may average na life satisfaction score na 6.72 ang United States. Halos pareho ang kanlurang Europa, pero mas mababa ang Silangan at Timog Europa sa 4 o 5. Habang mas mataas ang Scandinavia sa 7. Ang kaligayahan ay personal, kaya tabla lang at walang puntos. Panahon na para tingnan ang score. 4-3, Europa. Dikit ang laban pero bahagya lamang ang Europa. Sa lahat ng narinig mo, saan mo mas gusto tumira? Panoorin ang Dumb Ways to Die United States Edition para makita ang panig ng Amerika sa Cold War, o panoorin mo na lang itong video.